Praise the Lord. Palakpakan nga po natin ang Lord. Sige po, palakpakan natin ang Lord. Hallelujah. Praise. Amen. So, good morning again sa bawat isa. Sige nga po, bisan pa palakpakan natin at bigyan ng kapurihan ng Diyos. Sige po, hallelujah, praise the Lord. Yung pong the best clap offering sa Lord. Yan na po ba yung the best? Parang hindi pa yan yung best, no? Alam niyo po, napakabuti ng Lord. Amen. So, marami siguro nag-alala, no? Kasi sabi nga, may dadaang bagyo. Pero, ang kabutihan ng Diyos, talagang kita niyo po yung panahon, hindi tayo talagang tinatamaan ng bagyo. At sabi nga kanina, parang narinig ko, lumihis na at humina na yung bagyo. Amen? So, pwede ba nating bigyan ng kapurihan ng Diyos? Palakpakan natin ng Panginoon. Hallelujah! Praise the Lord. Pwede bang sabihin natin, thank you, Jesus! Come on, sigaw natin, thank you, Jesus! Hallelujah! At bago po tayo magsimula, tayo po sandaling manalangin muli. Let us pray once again. Lord, tunay nga na napakabuti mo, O Diyos, at Lord, kaming lahat ay dinako mo sa lugar na ito ng ligtas, Panginoon. Salamat po, Panginoon, dahil ikaw ay buhay at makapangyarihan. At tunay nga, Lord, na hindi mo kami pinababayaan, Panginoon. Bagamat, Lord, marami kaming naririnig patungkol sa bagyo, Panginoon. Salamat dahil kami, O Diyos, ay hindi naging apektado sa mga ito. At ngayon din, O Lord, aming pinapanalangin sa iyo, Lord God, ang mga anak mo, O Diyos, ang mga nilikha mo, Panginoon, na nasasalanta, Panginoon, at nasalanta ng bagyo. We pray for your comfort, Lord God. In the name of Jesus, Lord, ingatan niyo ang bawat isa. Ang dalangin namin, Panginoon, na Lord, walang anumang bagay, Lord God, na masama ang mangyari sa iyong mga anak, sa iyong mga nilikha, Panginoon. Alam namin, Lord, ang bagyong ito, O Diyos, ay mapagtatanggumpayan ng iyong mga nilikha, O Diyos. At sino man, Panginoon, ang nasalanta, Panginoon, we pray for your guidance and protection, Lord God, in the name of Jesus, Lord God. Salamat po, Lord, dahil alam namin ikaw ay buhay at makapangyarihan. Tapat ka sa iyong pangako, Lord God, at katulad ng aming inawit, Lord God, hindi man namin nakikita, Lord God, ikaw ay kumikilos. Hindi man namin nararamdaman, Panginoon, ikaw ay nananatiling kumikilos, Panginoon. Marami pong salamat sa umagang ito na kaming lahat muli, O Diyos, ay narito, Panginoon, at patuloy na binubuksan namin ang aming puso, Lord God, sa iyong mga salita. Maghari ka sa amin, Panginoon, at nawa, Panginoon, ipakita mo at iparanas mo, Lord God, sa aming lahat, Panginoon, ang iyong kapangyarihan at kadakilaan, Lord God. Marami pong salamat muli. Narito kaming lahat, sumasampa kami at nagpupuri sa iyong dakilang pangalan at tinataas namin ang walang hanggang pangalan mo, Jesus. Sa iyo po ang kapurihan. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Again, praise the Lord. Hallelujah. Purihin po natin ang Diyos. Okay, so itutuloy na po natin yung ating word. Sabihin mo sa iyong katabi, pinagpala ka. So we are all blessed. Amen po ba? And for the past few weeks, kung mapapansin po natin, ang bawat kuturuan every Sunday, no? Grabe po ang mensahe ng Diyos. Nagkakaroon ng word of declaration. Tama po ba? Yung last month, sabi doon, we are blessed to be a blessing. Sabi mo sa katabi mo, you are blessed to be a blessing. And last week, no? Ang tema po for this month is arise and shine. So tingnan mo uli yung katabi mo. Nagsashine ba? Amen. So ito po ay talagang destinasyon ng bawat isa na tayo pong lahat ay mag-shine. At yung pong shining na yan ay may purpose. Amen po ba? Para saan? Para makita ang kadakilaan ng Diyos sa ating mga buhay. Para maitaas sino? Walang ibang maitaas kundi ang ating Panginoong Yesus. Amen? So, last week, kung nandito po ang bawat isa, kung napakinggan nyo ang salita ng Diyos, grabe yung word ng Lord. No? At nung akin pong binubulay-bulay, nung habang si Bishop po ay nagtuturo,
yung number 6:22 to 27. Tama po ba? Ang sabi doon, sabi ng Diyos kay Moses, sabihin mo sa Israel. Okay? Sabihin mo o mag-declare ka sa Israel. At nung last week nga po, nag-declare tayo sa ating family. Sabi nga yung mga panganay. Kasi sabi doon, kung maalala nyo po, yung panganay is yung unang high priest nung panahon ni Moses ay si Aaron. Kaya si Aaron, nung sinabihan ni Moses, sabihin mo ito sa mga Israelites. Okay, anong sabi doon? Bless me, Lord, bless me, and keep me, make His face shine upon you. Okay? And be gracious. Okay, kung iisa-isahin natin yon, yung last part, kung babasahin po natin. Okay? Number 6:22 to 27, kung meron pong verse. Okay? The Lord says to Moses, tell Aaron and his sons, this is how you are to bless the Israelites. Say to them, the Lord bless you and keep you. The Lord make His face shine on you and be gracious to you. Verse 26, the Lord turn His face towards you and give you peace. Amen po ba? So yung mga words na ito, yung words of declaration, kung ito po'y tinanggap natin lahat, sino pong naranasan ito ng buong isang linggo? Amen. Palakpakan nga po natin ang Diyos. Okay? Yung verse 27, dito ko po nakita na talagang grabe ang Diyos. Verse 27, sabi doon, so they will put my name on the Israelites and I will bless them. Hello? Tingnan niyo po yung sinabi ng Diyos. So they will put my name on the Israelites. Ito pong salitang ito ay talagang naging malaking impact po sa akin. Okay? They will put my name on the Israelites. Ano pong pangalan ni Yahweh? Okay, Yahweh. Okay? Sabi ng Diyos, ilalagay ang aking pangalan sa mga Israelita. Ganito po yan. Sino po dito yung may-ari ng baka? Sino may baka sa bahay? Sa inyo, may agalaga or nakapag-alaga ng baka. So, yung mga baka, kung ang pagkakaalam ko, kapag ito ay sa inyo, ito po'y tinatatakan. Tama po ba? Tinatatakan saan? Sa pigi. Palatandaan na kanino yon? Pag-aari ng isang tao. At ito pong bagay na ito, nung sinabi ng Diyos ito kay Moses, sabi ni Moses, sabihin mo kay Aaron, ganito ang kanyang sasabihin sa mga taga-Israelita. And spiritually, we are all Israelites. Tama po ba? At ito po yung grabe. Sabi doon, they will put my name on the Israelites. Ibig sabihin, ang pangalan ng Diyos itinatak sa atin. Hello? Hindi po ba kayo na-excite doon? Pag sinabing James, may tatak yan ng Jesus. Diba? Wow. Parang hindi kayo natutuwa. Hello? Pag sinabing Marvin, Pastor Marvin, may tatak yan ng Jesus. Kahit walang title. Okay? Kahit po walang title ng pastor, ng leader, ang napaka-importante, meron po tayong tatak ni Jesus. Amen po ba? Yun po yung nakita ko dito sa word na ito. So they will put my name on the Israelites. At ano po yung kasunod? I will bless them. Sabihin mo ulit sa katabi mo, bless ka kapatid. Are we all blessed? Amen. So sabi ko nga po last time nung ako po yung nag-share dito, ang blessing ng Lord ay hindi lamang po sa mga bagay na nakikita.
Bagamat ito po yung nagmamanifest. Tama po ba? Sino po makapagsasabi, no? Kila Kuya, yung po yung kamag-anak ni Kuya Rolly, no? Nung nagpatotoo sila dito, ako po yung na-amaze din, yung mag-asawa po, no? Kasi, alam nila sa heart nila, nung nag-start sila, talagang wala. Pero dahil may pangako ang Diyos, uti-uti nilang nakita yon. At alam niyo po ang nakakatuwa doon? Hindi yung sarili nila ang itinataas nila. Hello? Sinong naitataas? Ang pangalan ng Panginoong Hesus. Why? May tatak ang Diyos. Ang pangalan ng Diyos iniligay sa kanilang mga puso. Kaya pag nakita yung buhay nila, ay, Kristiyano to. Amen po ba? Kasi kung mapapansin po natin, marami tayong na-experience na persecution. Na kapag daw sinabing Kristiyano, laging nandiyan yung pagsubok. Hello? Akala natin kapag naging Kristiyano, lalong mas mahirap ang buhay. Hindi po. Katulad nung inawit natin kanina, ako po amazed din, no? Grabe yung pagsamba. Sabi doon, even when I don't see it, you're still working. Even when I don't feel it, you're still working. At alam nyo, sabi ko nga, ang Lord ay talagang napakabuti kasi iisang Espiritu ang binibigay niya sa ating lahat. At yung message ko for this day, in line with yung katuroan ng ating bishop last time, ang blessing ng Lord ay laging nasa atin. Tandaan nyo po yan. Kahit anong circumstances na meron tayo, pangit man yan, mabuti man yan, o lagi na lang pangit, okay? Kasi minsan ganun eh. May mga times sa ating buhay na iisipin natin, ba't laging ako na lang? Laging ako na lang ang nakakaranas ng pagsubok. Hello? Sino pong naramdaman na yon? I don't know, pero in my spirit, lagi, no? Pero sabi nga, ang Diyos napakabuti. Laging sa pinakakailangan natin, dun kumikilos ang Diyos. Hello? Kaya po, dito po sa istorya ang ating babasahin, no? Alam ko po ito yung nabasa na natin. Ito yung bagay na ginawa ng Diyos na makikita natin na tayo po'y binibigyan ng liwanag ng Diyos. Okay? Doon sa mga darkest moments natin, okay, ang Diyos ang nagbibigay ng liwanag. Kaya yung pong tema natin, no, grabe ang Panginoon, napakabuti ng Lord. Arise and shine. Okay? Pag sinabing arise and shine sa Tagalog, bumangon ka at magliwanag. Hello? Kailan ba bumabangon ang isang tao? Okay, kayo po ba? Inaabot ba kapag kayo natutulog at doon sa inyong bintana may sinag ng lumiwanag, anong gagawin nyo? Diba, ang sakit sa mata, babangon ka na. Ganun yun. Yung liwanag ng Diyos, it's a signal na tayo po'y babangon. Sabi mo sa katabi mo, bumangon ka na. Tanghali na. Hindi ba? Okay? So, tama ba? Ito po'y, kung literal natin isipin, kapag dumating na yung liwanag, it's a sign na tayo po'y babangon. Okay? At ang kasunod niyan, tayo din po ay magsashine. Okay? Yun yung pangako ng Diyos. Kaya nga po tayo pinagpapala ng Diyos upang makita ang kadakilaan ng Diyos sa ating mga buhay. Okay? At bago po yun, meron po tayong pinagdaraanan. At yun nga yung sinasabing pagsubok.
At sabi nga po last time, yung mga pagsubok na yan po yung makapagpapatunay na ang pananampalataya ng bawat isa ay tulad ng isang ginto. Tama po ba? Napadadaanin sa apoy para malamang ikaw ay ginto. Yung faith natin ay tunay at genuine na gold. Okay? So dito po sa ating babasahin, okay? Ang objective po natin ngayon, no, maunawaan natin kung paano tayo mamuhay bilang mga mananampalataya kapag nare-receive natin ang blessing ng Panginoon. Hello? Kasi sabi ko nga po sa inyo, ang blessing ng Lord ay given. Lagi tayong ibe-bless ng Lord. Hindi man natin nakikita yung blessing ng Lord, ang blessing ng Lord nakalaan para sa ating lahat. Hello? At paano natin bilang mananampalataya, ano yung magiging response, ano yung gagawin natin kapag na-receive na natin yung blessings ng Lord? Amen po ba? And there are 4 things that I want to share this morning about how we can live as Christians. Okay? Kasi tayo nga pong mananampalataya, minsan, or merong mga mananampalataya na kapag na-receive yung blessing, minsan nalilimutan na ang Lord. Hindi ko po sinasabing tayo yon, pero I believe in my heart that sometimes in our lives, nagiging ganun tayo. Okay? Kung matatandaan nyo po, the best example in the Bible, yung pong pinagaling ng Diyos na 10 may ketong. Alam nyo yun? So I think Luke 17, or Luke 11, 17 to 19, may pinagaling ang Diyos na 10 may ketong. Okay? At lahat ng 10 yon ay pinagaling niya. Na-receive ang pagpapala ng Diyos, pero isa lang ang bumalik sa Panginoon. At ang sabi ng Diyos, hindi ba't 10 ang aking pinagaling? At ang sabi po sa Bible, yung isang yun yung nagpasalamat sa Panginoon. Imagine that during the time of Jesus, may mga ganong pagkakataon na. Na-receive ang blessing, after receiving the blessings, natuwa, na-overwhelmed, pero iisa ang nagpasalamat sa Diyos. Sabihin mo sa katabi mo, ikaw yun. Amen o ba? So every time we receive blessings from the Lord, lagi nating babalikan, Lord, thank you po. Dahil unang-una sa lahat, ang Diyos ang nagbibigay sa atin. Amen po ba? So let us open our Bible sa John chapter 9. Beginning verse 1. Okay, John chapter 9. Ito po yung istorya ng isang bulag. Nakakita na ba kayo ng bulag? Ang bulag, hindi nakakakita. Tama ba? Ano lang nakikita ng bulag? Ha? Dilim. Tama. At dito po sa storya na ito, kung babasahin po natin yan, ang sabi dyan, as he went along, he saw a man blind from birth. His disciples asked him, Rabbi, who sinned, this man or his parents, that he was born blind? Verse 3, neither this man nor his parents sinned, said Jesus, but this happens so that the works of God might be displayed in him. As long as it is day, we must do the works of him who sent me. Night is coming when no one can work. Verse 5, while I am in the world, I am the light of the world. Okay? So, ang title na nilagay ko po dito is Walking in the Light. Okay?
So dito po sa storyang ito, bigyan ko lang po ng konting summary. So habang naglalakad si Jesus, nakita niya po itong bulag at ang sabi po ng John, no, the Gospel of John, ang taong ito ay bulag since birth. So nung siya ay pinanganak, siya ay bulag na. Ibig sabihin, simula nung siya po ay ipinanganak, wala siyang nakikita kundi dilim lang, black lang. Hindi niya alam ang kulay na green, bagamat sabihin natin ay kulay green. Ang sky ay kulay blue. No? Ang mga dahon kulay green. So hindi niya yun nakikita simula't pagkabata. At sabi dito, nung na-research ko po, 38 years old. For 38 years, ang taong ito ay bulag. Wala siyang nakikita kundi kadiliman. Okay? At nandun lang siya. Siguro naririnig niya maraming tao. Naririnig niya yung ibon. Pero hindi niya alam kung ano itsura ng ibon. Kasi simula nga pagkabata, yun po yung mahirap no? Simula pagkabata, hindi mo alam ang itsura ng ibon unless siya ay hahawakan mo. Okay? Hindi mo alam ang itsura ng tinapay unless ito'y hahawakan mo. Tama po ba? Hindi mo alam na ang tasty ay square hanggat hindi mo siya hahawakan kung ikaw ay bulag. Tama ba? So, kung i-imagine natin, siya ay bulag simula pagkabata. Okay? At anong nangyari po nung dinaanan siya ni Jesus? Okay? Nung pagdaan ni Jesus, nakita niya na yung tao ay bulag. At anong ginawa niya? Dumura sa lupa, nag-form ng mud si Jesus, at ipinahid sa mata ng bulag. At ang sabi ni Jesus sa verse 7, "Go," he told him, "wash in the pool of Siloam." So the man went and washed and came home seeing, in short. Kung i-imagine natin, no? Ikaw ay bulag. Marami kang imagine natin yung scenario, ha? May mga dumadaan, hindi mo narinig mo maingay, pero biglang may lalapit sa iyo at magpapahid ng kung ano na hindi mo alam sa iyong mata. At sasabihin sa iyo, pumunta ka at maghugas sa pool ng Siloam. Imagine niyo yung taong ito. Kung kayo yung taong iyon, ano kayong magiging reaksyon natin? Tama ba? Tayo kasi, no? Pag stranger, no? Hindi natin papansinin. Pero itong taong ito, kung titingnan natin yung story, nung may naramdaman siyang may pumahid sa kanyang mata at sabi sa kanya, "Go, wash in the pool of Siloam." Bigla siyang sumunod. At siya'y naghugas doon sa pool. Hinugasan yung kayong mata at ano pong nangyari? Siya po ay nakakita. Hello? At nung siya ay nakakita, kinausap niya si Jesus, no? In short, at habang kinausap niya si Jesus, may mga conversation hanggang siya ay, sa sobrang tuwa niya, pumunta siya, bumalik siya, at ang daming nakakita. Nasabi ng mga tao, hindi ba yun yung bulag simula pagkabata? Hindi ba siya yun? Even yung mga priest, yung mga Pariseyo nakita. At ano pong nangyari? Ipinatawag siya. Okay, pinatawag siya. Sabi, sino ang nagpagaling? Bakit? Ikaw ba yung batang bulag simula pagkabata? At ang sabi niya, oo, ako po yun. Ayaw pang maniwala ng mga Pariseyo. Kaya ang ginawa, pinatawag yung mga magulang. Sabi, ito ba yung anak na simula pagkabata ay bulag? Ang sabi ng magulang, opo, siya yun. Paano siya nakakita? Okay? Dahil sa takot ng mga magulang, sabi niya,
may isip na yan. Alam niya na kung anong na-receive niya or alam niya kung anong nangyari sa kanya. Okay? Kaya ang sabi ng bata, si Jesus ang nagpagaling sa akin. Tinanong ng mga Pariseo, kung mabasahin po natin itong verse na ito, mamaya po isa-isahin ko. Sabi ng mga Pariseo, kilala mo ba yun? Sabi nung bata, o hindi na pala bata kasi 38 years old na, sabi nung lalaki, ang alam ko, siya ay propeta. Imagine niyo yung taong yon, hindi niya kilala si Jesus. Ang pagkakaalam niya, propeta kasi naririnig niya kapag may nagpapagaling, yun ay propeta. Hello? Tingnan po natin yung karakter ng taong ito. At ito po yung iisa-isahin natin. Nung sinabi niya sa mga Pariseo, hindi ko po alam kung sino siya. Pero kung titingnan natin, bakit niya sinunod yung taong yon kung hindi niya kilala? Hello? Tayo ba kapag hindi natin kilala yung tao, hahayaan ba nating may gawin sa atin? Tama ba? So it is our nature na kapag hindi natin siya kilala or hindi natin kilala yung tao, umiiwas tayo. Or yung sasabihin niya, hindi natin papansinin. Pero this time, ang mensahe ng Diyos sa atin, no? Hindi niya kilala, sinunod niya, at nakareceive siya ng pagpapala ng Diyos. Hello? So, ito po yung 4 na bagay na gusto ko pong i-share sa atin. And these things na i-share ko sa ating lahat, no? Ito po ay very, 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 very common. At alam ko po, ito'y ginagawa na nating lahat. Kaya lang minsan, dahil nga yung nature natin as human, nakakaligtaan natin ito. Kaya ang Diyos nagre-remind sa atin, arise and shine. Bumangon ka at magliwanag. Sabi po ng Bible, sa John chapter 1, sabi sa John chapter 1, in the beginning was the Word. Alam niyo po ba ito? Lagi ko rin pong itong sinishare dahil kung titingnan natin, siya yung una. Verse 1, in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. Verse 2, He was with God in the beginning. Verse 3, through Him all things were made. Without Him nothing was made that has been made. Ito po yung verse 4. In Him was life. Sabihin nga natin, life. Sabihin ulit natin, life. In Him was life, and that life was the light of all mankind. The light shines in the darkness, and the darkness has not overcome it. Okay? Tingnan niyo po ito. Sino daw yung life at light? Si Jesus. Ibig sabihin, yung pangalan natin, life in Christ, magiging totoo yung life kapag sino ang nasa atin? Si Jesus. At ang sabi po dyan, the life was the light of all mankind. Okay? The light shines in the darkness, and the darkness has not overcome it. Kung titingnan po natin itong bagay na ito, nung wala pa si Jesus sa ating buhay, yung life natin is dark. Tama ba? Hindi, yung darkness, hindi lang po tumutukoy ito sa mga mali or yung mga kasalanan natin. Pag sinabing darkness, wala tayong makita. Yung future natin, hindi natin alam.
Yung buhay natin, hindi natin, kumbaga, parang miserable. Okay? Yung buhay natin, parang lahat negatibo. Okay? So, kung titingnan natin, yung life natin is a mess. Nung walang liwanag na nagbigay sa atin. Tama ba? At kung titingnan natin, nung si Jesus po ay pinanganak, ako po yung nagtataka, bakit si Jesus ay pinanganak during the night? Tama ba? Sino po dito yung nanganak ng araw sa mga nanay? Gabi ba nga mga nanay, di ba? Umaga kayo or tanghali kayo ng anak. Pero, ako'y napaisip, bakit gabi isinilang si Jesus? Tama ba? Pwede namang umaga. Pwede namang tanghali. Okay? Dito ko po napagtanto na si Jesus nga kasi yung liwanag. Hello? Kung titingnan natin spiritually, yung life natin is full of darkness. Nung si Eva at si Adan ay nagkasala, we have a sinful nature nung tayo po isinilang. Okay? Ang life natin, punong-puno ng kadiliman. But because of Jesus, nung dumating siya sa mundong ito, nagkaroon ng liwanag. At kung mapapansin nga natin sa ating mga buhay, nung na-receive natin si Jesus at tinanggap natin bilang sariling tagapagligtas, naramdaman nyo ba na nagliwanag ang buhay nyo? Hello? Lahat tayo may mga different past. And I believe, lahat tayo may mga pangit na nakaraan. But because of Jesus, nagkaroon tayo ng magandang patutunguhan. Amen po ba? So because of this light, at katulad po nung binasa natin, since birth siya ay bulag, hindi niya na-receive yung liwanag kung hindi dumating si Jesus. Hello? Kaya, lahat po tayo dapat magpasalamat dahil si Jesus na-receive natin. So, sa mga bata na nandito, lagi kayong mag-thank you sa Lord kasi sa murang edad, nakilala nyo na si Jesus. Dahil siya yung nagbibigay liwanag. Sabi po dyan, the light shines in the darkness. Ang Diyos ang buhay. Ang Diyos ang nabigay ng buhay sa ating lahat. Amen po ba? At lahat tayo, kailangan natin ng direksyon sa buhay at kung wala pong liwanag ng Diyos, hindi po tayo makakarating sa ating destinasyon. Amen po ba? Palakpakan nga po natin ng Panginoon. Let us give God all the praise and honor. Okay. So katulad po ng sabi ko, walking in the light. Tayo po, hindi tayo sanay or hindi tayo designed na lumakad ng madilim. Tama ba? Kapag ang madilim ang lansangan, sino pong natatakot maglakad sa dilim? I think lahat tayo. Kasi, sabi din sa Bible, ang mundo, ayaw niya sa liwanag. Kasi sa kadiliman, nandun lahat ng kasamaan. Tama ba? At isa sa nauunawa natin, kapag darkness, pag pinag-usapan lagi ang darkness, laging negative. Which is true. Tama ba? Kapag dark, lahat dyan ay kumbaga hindi maganda. Dyan sa dilim, may chance na ikaw ay madapa. Tama ba? Kapag madilim, kapag ikaw ay naglalakad, may chance na ikaw ay makaapak ng masakit, o makaapak ka ng kung anuman. Pero kapag maliwanag, maganda ang lakad mo, tama? So, ganun sa ating buhay. Kung walang liwanag ang Diyos sa atin, yung direction ng buhay natin,
maari tayong mapahamak. Naunawaan po ba natin? Kaya, panatilihin natin yung liwanag ng Diyos sa ating lahat. Kasi sabi nga, ang Diyos ang nagbigay ng liwanag sa atin. Okay? So, how do we walk in the light? Paano tayo talakad sa liwanag ng Diyos? Okay. Imagine niyo po na kayo po ay naglalakad sa sa niyugan. Okay? Sino ditong sanay sa niyugan? Yan. Yung mga taga-bukid. Sa niyugan, kapag dapat hapon na mag-alas 6 na at kayo maglalakad na at malayo pa yung bahay ninyo, pag wala kayong dalang flashlight o ilawan, tama, mahihirapan kayong umuwi. Okay? Merong times na may makikinig kayong kaluskos, no? Ako po nung bata ako, kapag madilim, pag may nakinig kang kaluskos, karipas ka na ng takbo, tama? Ganon. So imagine niyo tayong lahat nasa dilim. Naglalakad tayo papunta sa ating tahanan. So wala kayong dalang ilaw. Pero ngayon, may dala na kayong flashlight or ilawan. Okay? Ganon tayo dapat lumakad sa Panginoon. So itong 4 na bagay nito, ito yung dadalhin natin habang tayo lumalakad sa Lord. Kasi kapag wala tayong dalang flashlight o ilawan, sabi ko nga sa inyo, pwede kang madapa, pwede kang makasalubong ng ahas o matuklaw ka. Tama ba? Pero kapag ikaw ay may dalang flashlight o liwanag, pwede mong iwasan yun lahat. Tama ba? So, ang unang liwanag na binigay sa atin ng Diyos, okay, is yung liwanag ng pagsunod. Obedience. Sabihin nga natin, obedience. Okay. Kapag tayo daw po ay lumalakad sa liwanag or sa ating Panginoong Hesus, dala-dala dapat natin yung ilawan ng obedience. Okay? Sabi po dyan, do sa story, John 9:6-7, after saying this, he spit on the ground, made some mud with the saliva, and put it on the man's eyes. Nung verse 7, go, he told him, wash in the pool of Siloam. So the man went and washed and came home seeing. In short, nung sabi ko nga po sa inyo kanina, stranger si Jesus, na biglang may nagpahid sa kanyang mata, pero nung sinabi sa kanya na ikaw ay pumunta doon at maghugas, siya po ay walang pag-aalinlangan na sumunod. Okay? So dapat sa atin bilang mananampalataya, dapat lagi tayong may pagsunod. At ito pong pagsunod na ito po yung minsan number 1 na dito po tayo lahat nagfe-fail. Okay? So kanina, best example ko po kaninang maga, yung aking asawa po ay pinabili ako ng pandesal. Okay? Ang sabi sa akin, bumili kang pandesal, 150 pesos. Okay? So nung ako po umalis na, bibili akong pandesal, nakita ko yung suman at saka yung kutsinta. Bumili ako ng kutsinta at suman. Tapos yung pandesal, binawasan ko, hindi ko ginawang 150. Ginawa ko lang 75 pesos. Okay. Pag uwi ko sa bahay, napagalitan ako. Okay? Kasi bakit? Bakit kaya ako napagalitan? Hindi kasi ako sumunod. Tama? Ito po yung bagay na lahat tayo laging nag-fail. Sabi ko nga, best example ako. Sa simpleng pagsunod, no, napagalitan ako. So, bagamat kinain naman namin lahat yon, almusal, pero yung word na yon ay talagang
nag-ano sa akin, oo nga. Tama ba? Ganon tayo minsan sa Lord. Sabi ng Lord, ganito. Pero dahil meron tayong sariling desisyon or meron tayong nakitang bagay na akala natin mas okay, no? At yung aking pong asawa, hindi nagalit. Nagalit siya hindi dahil doon sa mga binili ko or sa gastos. Nagalit siya dahil hindi ako sumunod. Hello? Okay? So, naunawaan po natin yon. Yung pagsunod, napaka-importante po niyan. Baby, sorry. Ha? Bumili ako ng suman. Okay? So, kasi yung pagsunod, yan po, kahit sabihin natin, no, kung titingnan po natin yung isang bulag na yon, hindi niya nga kilala eh. Gusto ko pong maunawaan natin, hindi niya kilala si Jesus, pero bakit siya sumunod? Okay? Kung sabi ko nga, kung tayo yon, baka pagalitan pa natin, hoy, sino ka? Bakit, ano yung pinahid mo sa mata ko? Tapos uutosan mo pa ako, right? Pero dahil nga may pagsunod itong taong ito, sumunod siya doon sa sinabi ng Panginoon, bagamat hindi niya kilala anong nangyari, siya po ay nakakita. At imagine niyo, walang makapag-explain. Ito yung milagro ng Diyos. Since birth, hindi siya nakakakita. Pero just in time, or sa isang ganun lang, sumunod siya sa Panginoon, bigla siyang nakakita. Hello? Ikaw ay pray, Lord, ang tagal ko nang hinihintay. No, mabenta si ganito, ang tagal mo na, okay? Or for how many years na sabi mo, Lord, hanggang ganito na lang ba ang buhay namin? Dito na lang ba kami titira? Hanggang kailan kami mangungupahan ng bahay? Kami nakakilala sa inyo. Yun yung mga prayer natin. Pero kung kayo po ay susunod sa Panginoon, anong sabi ng Lord? Manatili kayo sa akin. No? Abide in me, and my words will abide in you. John 15. Okay? Kung susunod tayo sa Panginoon, maniwala po kayo, isang iglap lang, tutugunin ng Diyos ang panalangin mo. Amen? At ano po sikreto? Obey. Sabi po ng Deuteronomy sa Old Testament, ito po yung napakatinding salita ng Diyos, okay? Sa mga taga-Israel. Deuteronomy 11:26-28. See, I am setting before you today a blessing and a curse. Tingnan niyo po ito ha. Verse 27, the blessing if you obey the commands of the Lord your God that I am giving you today. Verse 28, the curse if you disobey the commands of the Lord your God. Tingnan nyo yun, grabe katindi yun. Kung tayo po ay nasa panahon ng mga taga-Israel, sasabihin ng Diyos sa'yo, pili ka, blessing or curse. Siyempre, pipiliin natin blessing. Pero may condition ng Lord. Blessing if you obey the commands that I am giving you today. Pero curse kapag hindi mo sinunod ang salita ng Diyos. Hello, grabe yun. Ibig sabihin, kapag tayo po hindi sumunod sa Diyos, tingnan nyo ha, ano yung 10 utos ng Diyos? Tama ba? Alam natin yung 10 utos ng Diyos. No? Huwag kang papatay, yung mga ganong words. Tama ba? Huwag kang sasamba sa Diyos-Diyosan. Kapag ikaw ay nagkamali at sumamba ka sa Diyos-Diyosan nung panahong yon, anong mangyayari sa'yo? There will be a
cursed. Hello? Pero alam niyo po ang grace ng Lord sa ating lahat, wala na po tayo sa Old Testament. Yan po yung napakagandang biyaya ng Diyos sa ating lahat. Hindi na tayo pinapipili ng Diyos ngayon. Anong ginagawa ng Diyos sa atin sa pag-ibig niya? Ibinibigay niya sa atin yung buhay niya. Hello? Imagine niyo po, no? Si Jesus namatay. Akala natin ito po'y istorya lang or pelikula lang. Hindi po. No, si Jesus ay namatay, napako sa krus ng Kalbaryo para sa ating lahat. Para sa ating mga kasalanan. Kung tayo lagi nagkakasala, ang sabi ng Diyos, tayo ay mag-confess ng kasalanan natin at siya ay laging tapat na magpatawad. Hello? At yung kapatawaran na yon, anong kakibat nun? Manampalataya tayo sa Kanya. At tayo magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Kaya nga po, nung na-receive natin si Jesus Christ sa ating mga buhay, meron na pong conviction. Tama ba? Na kapag tayo nandun sa sitwasyon na parang makakagawa na tayo ng mali, merong kumikirot sa ating puso. Ganyan po ang Diyos sa atin. Okay? Hindi niya na tayo pinapili kung blessing or curse. Ibinibigay niya ang blessing sa ating lahat. Ang kailangan lang natin, lumakad tayo na dala-dala yung pagsunod. Okay? Sabi ko nga po, number 1 na nagfe-fail ang mga Kristiyano is yung pagsunod. So, kailangan sa ating life, i-practice natin yung sumunod sa Diyos. Dahil ito po yung napakahirap din. Lagi ko rin pong nagiging example. No? Sabi ng Diyos, kapag tayo may kaaway, okay? Batuhin mo ng tinapay. Kapag ikaw ay sinampal sa kaliwa, anong sabi doon? Iharap mo yung kanan. Okay? Napakahirap nun. Tama ba? Kapag kinuha ang iyong balabal, ibigay mo lahat. Napakahirap nun. Tama ba? Pero alam nyo, sa literal na kung titingnan natin, hindi ganun ang ibig sabihin ng Diyos. No? Kasi tayong mga tao, hindi tayo papayag nun. Yun nga mga anak natin, kantiin lang eh. Tama ba? Hindi pwedeng hindi natin susugudin. No? Kasi nasaktan, wag lang masasaktan. Pero alam niyo po, hindi hahayaan ng Diyos yun. Sabi sa Bible, hindi magbibigay ang Diyos ng isang sitwasyon na hindi mo siya kayang i-handle. Ibig sabihin, kaya nangyari sa iyo yun, kaya mo siyang mapagtagumpayan. Imagine niyo po, no, meron po ako narinig na story, na yung isang pastor, ang kanyang anak ay na-rape. I don't know kung saan ko na ano yun. Bilang pastor, no? Or bilang isang ama na lang, kapag nagkaganyo ng anak nating babae, tama ba? Wag naman, in Jesus' name, no? Sa ating mga tatay, napakahirap yun. Tama ba? Sa mga magulang, napakahirap nun. Pero yung pastor na yon, alam nyo ang nangyari? Pinatawad niyo yung tao. Kung sa atin nangyari ang hirap, pero sa kanya inalaw ng Diyos na mangyari. Kasi alam ng Diyos na kaya niyong i-handle. Kaya sa ating buhay, no, may mga darkest times na darating. Okay? Alam ng Diyos na kaya mo yung i-handle. Kasi why? May dala kang ilaw. Yung liwanag ng Diyos na nasa puso mo. Okay? Yung pagsunod.
Okay? Tama po ba? Amen po ba? Sabihin mo sa katabi mo, kaya mo yan. Hello? So, yan po yun. Pagsunod. Pangalawa. Mabilis lang po ako. Pananampalataya or faith. Sabi po ng John 9:30, dun sa last part, nung pong bulag na ito, the man answered, "Now that is remarkable." Sabi niya sa mga Pariseo, "You do not know where he comes from, yet he opened my eyes. We know that God does not listen to sinners. He listens to the godly person who does His will. Nobody has ever heard of opening the eyes of a man born blind. If this man were not from God, he could do nothing." So itong lalaking ito na nagkaroon ng sight or nakakita, nanampalataya siya na yung nagpagaling sa kanya ay galing sa kataas-taasan. So yung faith, kung kanina may dala tayong light of obedience habang tayo lumalakad sa dilim, dalhin natin yung faith natin. Okay? Lagi nating nababag-usapan ng faith, keeping our faith alive. Tama ba? Sino ang object ng ating faith? Si Jesus. When we talk about faith, wala pong pinatutukuyan ito kundi ang ating Panginoong Jesus. At sabi nga, faith is seeing things or believing in things na hindi mo pa nakikita. Kaya sa ating paglakad, sa ating buhay, dapat lagi nating dala-dala yung pananampalataya. Okay? So yung mga pangarap natin sa buhay, dapat dala natin yung faith natin. No, sa mga nag-aaral, dapat may faith kayo na kayo'y makakatapos kahit ang baon nyo 50 pesos lang. Hello? Kanino kayo may faith? Sa Lord. Kasi ang Lord laging nagpo-provide. Amen po ba? So let us keep our faith. Ano? Sabi po dyan, Mark 11:22-24. Have faith in God. Sabi mo sa katabi mo, have faith in God. Kanina daw tayo magkakaroon ng faith? Kay God. Jesus answered, "Truly I tell you, if anyone says to this mountain, 'Go, throw yourself into the sea,' and does not doubt in their heart, but believes that what they say will happen, it will be done for them. Therefore I tell you, whatever you ask for in prayer, believe that you have received it, and it will be yours." Amen? Sino pong nagpe-pray dito? Lagi tayo nagpe-pray. Lagi nating kiniklaim na ito po, Lord. At sabi doon, kapag tayo naniwala at nanampalataya, sabi po ni Jesus, mismong si Jesus po nagsasabi nito, no? Believe that you have received it and it will be yours. Hello? Nandyan po ba kayo? So, itaas nga po natin ang ating mga kamay. Yan. So, ilagay natin sa heart natin. Tapos, pikit tayo. Ano yung pinapanalangin mo sa oras na ito na gusto mong ma-receive? So, sandali, let us pray. Lord, in Jesus' name, thank you, Jesus. Thank you, Lord. So, panghawakan natin na receive na natin ito at pasalamatan natin ng Lord. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Sige po, palakan natin ng Lord. Kung yung bagay na yun na pinanalangin natin, kayo'y naniniwala, hindi kayo nagda-doubt na mangyayari yun, marireceive po natin lahat yun. Amen po ba?
may dala tayong obedience. Number 2, kailangan may dala tayong faith. Pangatlo, kailangan may dala tayong wisdom. Sabi mo sa katabi mo, wisdom. Dun po sa senaryo, John 9:25, I was blind but now I see. Alam niyo po ba, yung kawalan ng kaalaman, yan yung minsang nagpapahamak sa atin. Hello? Okay? So, yung ignorance. Kapag hindi natin kilala ang Diyos, sinisigurado ko sa inyo, magkakaroon kayo ng doubt. Hello? Mag-aalinlangan kayo. Kung ang pagkakilala nyo lang sa Diyos ay siya'y nagpapatawad, siya ay Diyos na mabuti, pero hindi nyo kinikilala ang Diyos bilang provider or healer, hindi nyo marireceive yun. Sa amin po, kami po ay nananampalataya na ang Diyos ay manggagamot. Siya ay the best healer. Kaya po yung asawa ko nakareceive ng healing. Amen? Kung marami pa tayong panalangin sa Diyos, maniwala kayo na siya ang simula at wakas. Alam ng Diyos lahat ng pinagdadaanan natin. Alam ng Diyos na kayang-kaya natin ang lahat ng bagay sa pamamagitan ng kanyang pagtulong. Hindi sa pamamagitan lang ng lakas natin. Kasi kung sa lakas natin, tayo pong lahat ay mapapagod. Okay? So, wisdom. Okay? So, supporting verse po yan, Philippians 3, verse 8 to 10. Tingnan niyo po yung sinabi ni Pablo dito. What is more, I consider everything a loss because of the surpassing worth of knowing Christ Jesus as my Lord, for whose sake I have lost all things. I consider them garbage that I may gain Christ and be found in Him, not having a righteousness on my own that comes from the law, but that which is through faith in Christ. Verse 10, I want to know Christ, yes, to know the power of His resurrection and participation in His sufferings. All in all, sabi niya, lahat ng bagay itinuring kong basura unless otherwise gusto ko pang makilala ang Panginoong Hesus. Amen? Kaya po ako'y nananampalataya or I believe na tayo po kalagi tayong dumadalo ng Sunday kasi gusto pa nating makilala ang Diyos. Gusto nating maranasan ang pagkilos ng Diyos. So let us desire na makilala pa ang ating Panginoon. At ang Diyos po, hindi siya madamot. Ipapakita niya sa ating lahat yung mga bagay na hindi natin kayang maunawaan. Tama po ba? Amen. Palakpakan nga po natin ang Lord. Last. Ano nga po yung una? Obedience. Pangalawa, faith. Pangatlo, wisdom. Ito po yung pang-apat, worship. Sa ating pong paglakad sa kadiliman, kasi tayo nga po, sabi ko sa inyo, lahat tayo nasa kadiliman. Pero kapag dala-dala natin ang liwanag ng Diyos, makakalakad tayo ng ayos. Ito po yung pang-apat na dadalhin natin, yung pagsamba. Sabi po dito, John 9:36 to 38. Who is he, sir? The man asked. Tell me so that I may believe in him. Jesus said, you have now seen him. In fact, he is the one speaking with you. The man said, Lord, I believe, and he worshiped him. Itong bulag na ito, nung nakausap niya si Jesus, sabi niya, Sir, sino yon? Sino yung nagpagaling? Sino yung Diyos? At ang sinabi ni Jesus, in short, ako na yung kausap mo. At anong ginawa ng taong yon? Siya po ay nagpasalamat at sumamba. Hello?
Katulad po ng sinabi ko sa inyo kanina, yung sa 10 pinagaling ng Diyos, okay, isa lang yung bumalik at nagpasalamat sa Diyos. Dapat tayo yung isang yun. Sabi mo sa katabi mo, dapat ikaw yun. Hello? Lagi tayong magpapasalamat sa Panginoon. Lagi tayong sumasamba sa Diyos. Kaya po, every time na tayo po yung mag-worship sa Lord, gawin po natin totoong pagsamba. Amen? Hindi lang po papanoorin natin yung mga nagwagwapuhang drummer o yung mga gitarista, no? Hindi lang po yun. Every time we sing, sambahin natin ang Diyos. Tama po ba? Huwag nating intindihin yung katabi natin, yung kakainin natin ng tanghali, saan tayo pupunta. Every time we worship God, bigay natin yung nararapat sa Lord. The Lord, thank you. No? Napakabuti mo sa amin. Lagi mo kaming pinoprovide. Lagi mo kaming iniingatan. Lagi mo tinutugon ang panalangin namin. Okay? At kapag nakareceive tayo ng pagpapala sa Diyos, kagalingan man yan, financial man yan, no? Katagumpayan man yan, or promotion man yan, magpasalamat tayo sa Diyos. Hello? Amen po ba? Psalms 145, beginning verse 1 to 4. I will exalt you, my God and King, and praise your name forever and ever. I will praise you every day. Sabihin nga natin, I will praise you every day. Okay? Yes, I will praise you forever. Great is the Lord. He is most worthy of praise. No one can measure His greatness. Let each generation tell its children of your mighty acts. Okay? Let them proclaim your power. Okay? So, dito po ako mag-e-end sa verse na ito. Isaiah 60, verse 1 to 3. Okay? Ano po yung 4? Ulit. Obedience, faith, wisdom, and worship. Kapag itong 4 na bagay na to, dala-dala natin sa ating buhay, habang lumalakad tayo sa liwanag ng Diyos, no? Sinisigurado ko po sa inyo, yung destinasyon na inihanda ng Diyos sa ating lahat, mapupuntahan po natin ito. Amen po ba? Palakpakan nga po natin ng Lord. Let us all stand. Yan. Okay? So nawa po ng salita ng Diyos sa ating lahat ay naunawaan natin. Okay? Sabi po ng last verse, Arise, shine, for your light has come, and the glory of the Lord has rises upon you. Praise God. See the darkness. Tingnan niyo po yan, ha. See the darkness has covered the earth. Okay? And thick darkness is over the peoples. Isaiah 60 verse 1. Yan. But the Lord rises upon you. Sabi mo sa katabi, the Lord rises upon you. And His glory appears over you. Nation will come to your light, and kings to the brightness of your dawn. Alam niyo po, yung liwanag na taglay-taglay natin ngayon, makikita po yan ng maraming tao. Amen? So, at yung mga taong yun, darating yung time na lalapit sila sa inyo kasi kayo yung may dalang liwanag. At tatanungin nila, kapatid, saan galing yung liwanag mo? Anong sikreto mo? Bakit ka nagliliwanag? Ano po kayang sasabihin natin? Amen?
isang bagay lang ang dapat nating sabihin. Ipakilala natin na si Jesus ang nagbigay ng liwanag sa ating lahat. Amen po ba? Kapag tinanong tayo, kapatid, anong sikreto mo, ba't pinagpapala ka? Anong sagot natin? Ay, ang galing ko kasi. Ang sipag ko. Sipag at tiyaga lang. Yes, true, pero beyond that, lagi nating sasabihin, si Jesus ang sikreto ko. Tayo pong lahat ay manalangin. Thank you, Lord Jesus. Salamat po, Panginoon, sa kabutihan mo sa amin, Lord God. At Lord, sa oras mong ito, Lord God, ang iyong liwanag, Panginoon, ay binigay sa amin, ay patuloy na manatili sa aming buhay. At kami po'y nananampalataya, Panginoon, na ikaw ay buhay at makapangyarihan, O Diyos. Ikaw ang nagbibigay sa amin ng lahat ng bagay. Sa iyo nagmula, Panginoon, at sa oras mong ito, Panginoon, Lord, we ask for your Holy Spirit, Lord God, na patuloy na magampanan namin, O Diyos, ang pagkatawag mo sa aming buhay, Lord God. At maipakilala naming lubos, Lord God, na ikaw, Panginoon, ang aming Diyos na makapangyarihan, na siyang nagbigay ng kaligtasan sa amin, Panginoon. Salamat po, Panginoong Yesus. At sa oras mong ito, muli naming idinideklara, Panginoon, sa aming buhay, na kami po, O Diyos, ay yung pinagpala upang maging pagpapala, O God, sa aming pong mga kaibigan, sa aming mga kamag-anak, O Diyos, at sino mang nakakakita sa aming buhay, Lord God. We declare, O Jesus, that your light, O God, may shine upon us, Lord God, that your glory, O God, might be seen in our lives, O Lord, in the name of Jesus, O God. Not our glory, but your glory alone, O Lord God, in the name of Jesus. In the name of Jesus, Lord, salamat po. Bless our whole family. Bless the Life family, Lord God. At sa oras din ito, Panginoon, we pray for our bishop, Panginoon. Lord, sa kanya pong pag-travel, Lord God, sa pagsundo sa kanyang anak, Lord God, we ask for your guidance and protection, Panginoon, in the name of Jesus, O God. Marami pong salamat. Thank you, Lord, for your word. We give you the highest praise and glory, and all our worship belongs to you. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Thank you, Lord.